Ganap sa bawat sulok ng bansa, ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naaabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Leo Magpayo. Ngayong araw, amin pong ihahatid sa inyo ang mga maiinit na balita sa bansa, gayon din ang mga balita sa probinsya, pagnenegosyo at sports. Napapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa isang eksperto kaugnay pa rin sa mga mainit na usapin sa mga bayolenteng online games at social media na iniuugnay sa insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Gaya po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o ang tinaguriang Voice of America, napapakinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan ng ating mga shortwave frequency sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po dyan, kami rin po ay napapakinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na po natin ang ating programa sa araw na to. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ngayon po, kasama na natin sa ating linya ng komunikasyon ang National Campaigner ng Digital Pinoy, walang iba kundi si Ginoong Ronald Gostilo. Sir Ronald, magandang araw po. Ito po si Leo Magpayo ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang tanghali po Sir Leo at magandang tanghali po sa ating mga taga-subaybay. Iyan po, no? Unang-una, matapos ang marahas na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, may mga paunang impormasyon po na nakalap kung saan isa nga po doon ang iniuugnay ng mga mararahas na laro online, gayon din ng posibleng impluensya ng iba pang online platform na may access ang mga bata sa ating bansa. Sa inyo pong panig, ano po ang pananaw nyo rito? Well, tingin po namin yung mga online games per se hindi naman siya factor kung ang pag-uusapan natin ay yung mismong pamamaril kailangan nating mas malalimang tignan na ano ba yung iba pang mga factors bukod dun sa online games na nakapag-udyok o nakapagtulak doon sa mga perpetrators para gawin yung krimen na kanilang ginawa So syempre yung ilang mga bagay na kailangan tignan, unang-una, sino yung kanilang mga nakakasalamuha both online and offline, ano yung klase ng environment na kanilang ginagalawan sa eskwelahan, sa komunidad, sa kanilang pamilya So kumbaga wala pang study na nagsasabi talaga na yung mga violenteng games ay nagtutulak doon sa mga kabataan. Pero nevertheless, mayroong mga bagay na hindi kayang iproseso ng mga minors na ang tema ay leaning towards mature content. So, kumbaga, maraming factors na kailangang tignan. Kung kaya nga, yung isang tinitignan natin, bakit na-access ng mga minors yung mga games na supposedly ay rated for mature audience, di ba? At the same time, ano pa yung kanilang na-access online at ano yung napag-uusapan nila sa totoong mundo para magawa nila yon. Ito ikalawan ng tanong sa ibang bansa may mga ipinatutupad na restrictions o kung hindi man ay isinusulong na restriction sa mga kabataan, partikular sa paggamit ng social media at iba pang messaging platforms. Sa katunayan, mismong si Senate President Sherwin Gatchalian ay may isinusulong na panukala para sa pagban ng mga minor sa paggamit ng social media. Sa inyong pananaw, may nakikita po bang pangangailangan ang bansa sa kahalintulad na restrictions?
Well, sa tingin ko, kailangan natin i-differentiate yung ban at yung restriction, no? When we say restriction, ibig sabihin, pwedeng gamitin, pero up to a certain extent. Yung pagbaban, totally wala. No? So at may mga bansa na nagpatupad ng mga ban at very recently lumabas yung study doon sa Australia na isa sa mga bansa na totally nag-ban sa mga minors sa social media at ang binabanggit ng study walang naging epekto. Kumbaga ay palpak yung naging implementasyon ng batas nila, no. Ngayon, very recently may nilaunch ang Meta na model na kung saan ito ay mga teen accounts na mayroong mahigpit na adult supervision. So ibig sabihin, yung kanilang Facebook account, yung kanilang Instagram accounts, merong tinatawag na teen accounts, no? So ito ay para sa mga minors na gumagamit ng kanilang mga social media platforms. So meron itong parental controls, meron itong screen time management at meron itong reminder na ginagamit mo na itong platform na to ng mahigit 1 oras, so kailangan mo nang patayin. At isa pang feature niyan, meron itong sleep mode mula 10 p.m. hanggang 7 a.m. no. So tingin ko isa itong magandang modelo. Bukod pa diyan, yung isa sa mga features ay merong content filter na kung saan ay hindi available sa kanila yung mga content na hindi age appropriate sa kanila, no. So itong mga accounts na ito pwedeng either mula sa account ng isang halimbawa ng isang magulang, pwede siyang gumawa ng account para sa anak niya, o di kaya kung meron ng account yung anak niya ay ililink doon sa account nung parent o nung guardian, nang sa ganun na ma-manage nila, no. So tingin ko ito yung isa sa mga self-restrictions at self-moderation na ginagawa ng social media platform na Meta na worthy gayahin ng iba pang mga social media platforms. Maganda yan, ano? Bilang may malalim na kaalaman sa takbo ng social media at iba pang online platforms, may nakikita po ba kayong mga dapat na improve o baguhin o kaya alisin ng mga batas upang mapahusay pa ang pangangalaga sa mga bata, partikular na sa posibleng impluwensya ng mga nabanggit nating platforms online? Well, tingin ko una kailangan palakasin po talaga yung mga child safety mechanisms, no. Yan yung pinaka-importante sa ngayon at isa sa mga bagay na tinututukan ng Digital Pinoys in partnership with the Philippine government, particularly ng DICT at ng CICC, ano. At yung isang tinitingnan po natin ay paano masisiguro ng mga developers na yung mga laro na kanilang ginagawa at maging ng mga social media platforms, no, na itong mga to ay accessible lamang, yung mga content na intended for mature audience ay accessible lamang sa mature audience at hindi nakakatawid yung mga age groups na hindi pa dapat nakaka-access sa kanila. And at the same time, kailangan ho talaga na magkaroon ng jurisdiction yung ating pamahalaan over this, at least yung mga platform, yung mga distribution platforms po, kagaya ho ng Google Play, ng Steam, ng Apple. Nang sa ganon, kapag ka ho mayroong content na halimbawa, doon sa kaso ng Gorebox, 18 plus siya, pero nada-download ito ng kahit na sino dahil walang mahigpit na age verification yung Google Play Store. At saka yung Steam, yung pagda-download sa Steam. And at the same time, yung mismong game, wala rin siyang age verification na magpoprotekta doon sa mga minors para hindi nila ma-access yung game. No? So yung mga ganito dapat agad-agad na maayos ito. Hindi lamang sa Gorebox, kundi sa lahat ng mga online games na ang rating ay 18 years old pataas ang pwedeng gumamit. Ayun, no? Panghuling mensahe na lang po, Ginoong Ronald. Well, syempre sa ating pong mga kababayan, no, kung tayo po ay naobserbahan, unang-una, lalo ho sa mga magulang, sa mga guardians, bantayan ho nating maigi yung ating mga anak, yung ating mga alaga. Nang sa ganun, hindi naman po sila malulong sa mga ganitong aktibidad at hindi po kaya ay mapalapit sa mga hindi nila kakilala na mayroong hindi magandang intensyon, no. As much as we understand na
Ayan, no? Medyo naputol yung ating linya ng komunikasyon. Yes, Sir Ronald. Yes, Sir Apo. Ronald. So itutuloy ko lang po. So ayun nga po, no. So as much as we understand na dahil po sa kakapusan ng ating oras at panahon, mayroong ilang mga kabataang nalalayo ang landas o di kaya ay humihina ang relasyon sa kanilang mga magulang at sa kanilang mga guardians, talaga pong kailangan ho nating bunuin na mapalakas po yung ating relationship sa kanila. Huwag ho nating hayaang maghanap sila ng atensyon at validation sa ibang mga tao, at huwag ho nating payagan na sila ho ay maka-access ng mga content na hindi ho intended sa kanila, lalo't lalo kung wala hong supervision. At syempre, kami naman po sa Digital Pinoys patuloy hong makikipagtulungan sa ating pamahalaan upang matiyak na mas gawing ligtas pa po natin ang ating online space. Ayan. Maraming salamat po, Sir Ronald, sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw. Maraming salamat din po at mag-iingat po tayong lahat. Magandang tanghali po. At yan po ang ating naging panayam kay Ginoong Ronald Gustilo, ang National Campaigner ng Digital Pinoy. Kaugnay pa rin po sa usapin ng pagkakaugnay ng mga violenteng online games at impluensya ng social media sa marahas na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, kamakailan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbababa ng Bawat Bayan Makikinabang program sa Cotabato. Partikular na rito ang 40 milyong piso na halaga sa ilalim ng Socio-Civic Project Fund o SCPF sa Provincial Government ng South Cotabato, habang 76 na milyong piso naman para sa pamahalaan ng Cotabato. Makikinabang dito ang mga barangay ng nabanggit na probinsya. Ang programang ito ng pamahalaan ay upang masiguro na walang ni isang komunidad ang may iwan sa pagsulong ng buong Pilipinas. Sa ilalim ng programa, ang 100,000 piso ay magagamit ng mga barangay para sa kanilang community projects, habang ang karagdagang 100,000 piso ay ilalaan para sa mga presidential scholar. Sinasabi ko sa mga presidential scholar, gamitin nyo ito at mapakinabangan ninyo ito dahil ito ay ang pinakamahalagang maibibigay ng pamahalaan sa inyo. Ang magandang pag-aaral. Meron kayong napag-aralan, meron kayong magandang edukasyon, meron kayong magandang training, at sa ganung paraan, ito ay isang kayamanan. Lagi kong sinasabi sa ating mga estudyante, kailangan mapakinabangan ninyo ito. Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaloob ng dagdag na budget para sa Local Government Support Fund o LGSF at sa Socio-Civic Development Program sa isang taon kung magpapatuloy ang magandang koordinasyon at pagtutulungan ng national at local government. Ang LGSF ay pondo ng pambansang pamahalaan na inilalaan para tulungan ang mga LGU na maisakatuparan ang mga prioridad na proyekto at serbisyo para sa kanilang mga mamamayan. Sa ilalim naman ng Socio-Civic Development Program ay ang Presidential Scholarship na kung saan ay ang 100,000 piso ay inilaan para sa 5 presidential scholars kada barangay. Dito sa dalawang proyektong ito, yung sa LGSF at saka para sa mga barangay, tawag po natin dyan ay Socio-Civic Development Program, SCDF. Ito po ay sinasabi ko sa lahat ng ating mga local official, kapag, ito unang panahon pa lang ito kapag maganda ang takbo at maayos ang ating ugnayan, national government at saka ng local government, asahan ninyo sa susunod na taon, tataasan pa natin yung budget na yan para mas madami pang tayo matutulungan.
si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, walang tigil ang aksyon at pagtulong ng pamahalaan sa mga naging biktima ng mapaminsalang lindol sa Mindanao kahit ilang linggo na ang lumipas. Tiniyak mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatutok pa rin ang buong pamahalaan sa muling pagbangon ng mga lugar na pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol. Hirit pa ni Pangulong Marcos na babalik pang muli sa Glan, Sarangani, si DSWD Secretary Rex Gatchalian upang muling makamusta ang kalagayan ng mga apektadong residente at tugunan ang kanilang pangangailangan. Kasama ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at naghiwalay kami. Babalik yata siya sa Glan para tignan ulit kung ano ng kalagayan ng ating mga evacuees. Dahil kahit wala ng lindol at kailangan natin i-assess yung mga iba't ibang infrastruktura, yung mga pwede pang gamitin, yung mga hindi na pwedeng gamitin. Ang tinig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinilala ang sipag at dedikasyon ng mga magsasaka para sa ikauunlad ng agriculture sector ng Pilipinas. Para sa kabuuang detalye ng balitang ito, narito ang ulat ni Raquel Bayan. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sipag at dedikasyon ng mga magsasakang Pilipino na katuwang ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng agrikultura ng Pilipinas. Sa pagtungo ng Pangulo sa Sultan Kudarat, naglaan ito ng panahon upang makasalo sa isang Budal lunch ang mga magsasaka at irrigators sa Antong Dam sa Lutayan. Ang kaganapang ito nagbigay daan upang personal na makausap at makamusta ni Pangulo Marcos sa mga magsasaka. Pinakinggan din ng Pangulo ang karanasan ng mga ito, hinaharap na hamon at mga mungkahi para sa ikagaganda pa ng sektor ng agrikultura sa kanilang lugar. Kung matatandaan, itinuturing na mahigpit na katuwang ng administrasyon ng mga magsasaka sa pagsusulong ng mas matatag na agrikultura, food security at mas maunlad na kabuhayan para sa bawat pamilyang Pilipino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, pinapurihan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang matagumpay na paglulunsad ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ng Luntiang Bukas Movement kabahagi ng pagdiriwang ng Philippine Arbor Day nitong Huwebes. Ayon sa unang ginang, saksi sa matagumpay na inisyatiba ng DENR, ang libo-libong nakilahok sa pagtatanim ng samplings ng puno sa iba't ibang bahagi ng bansa. Anya, mahalaga ang papel ng kalikasan upang lalo pang maisulong ang isang maunlad at luntiang kinabukasan ng bansa. Please remember that this initiative will remind us that caring for environment is a shared responsibility and a lasting commitment for future generations. Every tree we plant and every effort we make towards protecting our natural resources contributes to a healthier environment, stronger climate resilience, and more sustainable communities. Together, let us cultivate a greener, cooler, and more climate resilient Philippines. One where every Filipino becomes a steward of nature and a partner in building a sustainable future. Yan ang pahayag ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang katatagan at dedikasyon ng mga marinong Pilipino sa pagdiriwang ng Day of the Seafarer 2026 nitong Huwebes. Kinilala ni Pangulong Marcos ang kanilang natatanging sakripisyo at husay sa bawat sulok ng daigdig na hindi lamang nagpapatakbo sa pandaigdigang kalakalan, kundi nagdadala rin ng dangal sa buong bansa. Amidst geopolitical tensions and uncertainties affecting international shipping, our seafarers continue to carry out their duties with courage and resolve that reach beyond the vessels that they serve. Your contributions help strengthen the Philippine economy and uphold the reputation of the Filipino worker across the world. We likewise recognize the families who stand behind every seafarer. Their unwavering support makes possible the invaluable service that our mariners render far from home. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nanindigan si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na dapat nang maamyendahan ang mga batas hinggil sa gun ownership upang mabigyan ng liability ang mga gun owner sa kanilang magiging kapabayaan. Inahilimbawa ng kalihim ang nangyaring mass shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban kamakailan. Ani Remulla, dapat maging responsable ang mga may-ari ng baril at tulungan silang mapigilan ang ganitong klase ng insidente sa loob ng paaralan. Nananawagan ako sa lahat ng mga advocates ng people for the responsible ownership of guns. Tulungan nyo kami para mag-craft ng bagong batas na may responsibility ang gun owner ukol sa kanilang hawak. It is a deadly weapon. It cannot be compared na hiniram ang kotse, tas nakasagasa na isa, may civil liability ang may-ari ng kotse. Baril to. In this case, ginamit ng estudyante. Si DILG Secretary John Vic Remulla. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Agad na pinatutukoy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang dahilan ng mga pag-atake sa mga paaralan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, labis na nalungkot ang Pangulo matapos malaman ang pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Git ng Malacanang, hindi dapat isantabi ang ganitong insidente lalo na't mga estudyante ang sangkot. Din po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng ibang mga gaming app na marahas, so dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang ganitong klase ng kaharasan. So, yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kaugnay pa rin sa insidente ng pamamaril sa Tacloban, mga magulang ng mga minor de edad na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School, lubhang ikinabigla ang ginawa ng kanilang mga anak. Para sa kabuang ulat, narito si Mary Ann Bastasa. Lubhang ikinabigla rin ng mga magulang ng 2 batang sospek ang nagawa ng mga itong pamamaril sa San Jose National High School na nagdulot ng malaking trahedya sa komunidad. Ayon kay Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tisha Claire Oco, batay sa inisyal na pakikipag-usap sa mga magulang ng 2 minor de edad, maging sila ay in shock o hindi rin inakala na magagawa ng kanilang mga anak ang naturang krimen. Aniya, ngayon ay nangangamba rin ng mga magulang sa kanilang kaligtasan dahil sa matinding galit ng ilang miyembro ng komunidad kaugnay ng nangyari. Ipinaliwanag naman ni Oco na maaari magkaroon ng pananagutan ng mga magulang kung mapapatunayang may kapabayaan sila
sa anak na naging dahilan ng insidente. Maaari umano itong maging sibil na pananagutan at sa ilang sitwasyon ay maaaring humantong sa kriminal na pananagutan kung mapapatunayang may matinding kapabayaan na nagtulak sa insidente. Gayunman, nilinaw ng JJWC na wala pa silang nakikitang sapat na ebidensya sa ngayon at nagpapatuloy pa ang investigasyon at assessment. Una nang sumailalim sa psychological assessment ang mga magulang ng 2 minor de edad habang ikakasa naman ngayong Biyernes ang pagsusuri ng psychologist sa mga bata para mas maunawaan at matukoy ang mga posibleng dahilan sa likod ng insidente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Hindi pa nakikita ng Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC ang anggulong bullying bilang pangunahing dahilan na nag-udyok sa 2 minor de edad na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay JJWC Executive Director Attorney Tricia Claire Oco, batay sa inisyal na assessment ay wala pang napapatunayang indikasyon na naging biktima ng bullying ang 2 batang sangkot. Anya, patuloy pa ang isinasagawang assessment para matukoy ang posibleng dahilan ng insidente. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Regional Rehabilitation Center for Youth ang 2 minor de edad kung saan sila ay iniligay sa magkahiwalay na silid at hindi muna isinasama sa iba pang kabataan habang nagpapatuloy ang proseso. In the process naman po sila of getting their rehabilitation program. At ngayon ding Friday, pupunta po doon mga psychologists para titingnan din yung kanilang tinatawag na psychological assessment. Para tingnan talaga kung ano yung naging dahilan, bakit nangyari yung napakalungkot at karumay yung krimen na nangyari dun sa Tacloban. Si JJWC Executive Director Attorney Tricia Claire Oco. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, House Committee on Basic Education and Culture tatalakayin sa susunod na linggo ang mga magkakasunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan sa bansa. Mula Kamara de Representantes o Representantes, nag-uulat si Melanie Valdos Reyes. Nakatakdang talakayin ng House Committee on Basic Education and Culture at mga opisyal ng Department of Education ngayong Lunes, June 29, ang mga magkakasunod na trahedya sa mga paaralan na nag-iwan ng mga sugatan at pagkasawi ng mga mag-aaral. Kinumpirma ni Committee Chair Roman Romulo na pangunahing sasalang sa kanilang agenda ang paghingi ng update sa DepEd hinggil sa kaligtasan ng mga bata sa loob at labas ng eskwelahan. Ayon pa kay Romulo, handa ang kanyang komite na magkasa ng motu proprio investigation kung kinakailangan para maituwid ang mga kapabayaan. Sa ngayon, hindi bababa sa 6 na House Resolution ang nakasalang sa Kamara para sa isang malalimang congressional inquiry in aid of legislation. Kabilang sa mga iimbestigahan ay ang shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban City, stabbing incident sa General Trias at Cavite City, at pagkalunod ng 2 atleta mula sa Ateneo de Manila University. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nais ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na paigtingin at palawakin ang parenting lessons kasunod ng Tacloban School shooting incident. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, tinitignan nila ang preventive side sa pamamaril na nagresulta sa pagkasawi ng ilang kabataan at pagkasugat ng iba pa. Ipinatutupad ng DSWD ang parenting initiatives sa ilalim ng Family Welfare Program, kabilang ang pagtataguyod ng early childhood development at family relationships. Isa pang programa ang Magulang para sa Pag-unlad ng Bata o
Mapangbata Module, isang inisyatiba sa ilalim ng 4Ps na layong turuan ang mga magulang na magbigay ng emotional support, hikayating matuto at alagaan ang kanilang mga anak. Git ni Dumlao, layon ng kagawaran na mapabuti ang module para mapaganda ang relasyon ng mga pamilya at mas maayos na gabayan ang mga bata. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, bibilisan ng gobyerno ang infrastructure spending sa second half ng kasalukuyang taon. Kasunod ito ng pagbagal ng ekonomiya dahil sa maingat na paglalabas ng pondo kaugnay sa questionabling flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naging maingat ang pamahalaan sa paggastos ng pondo, lalo na ang DPWH dahil mas mahigpit na ang mga patakaran sa paglalabas ng pera kasunod ng flood control scandal noong nakarang taon. Sa pamumuno po ni Secretary Kim De Leon, maliban po sa pag-iingat, kailangan na po talagang gumastos lalong-lalo na sa infrastruktura. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Transportation o DOTR ang pagresolba sa right-of-way o row issues na nagpapaantala sa LRT1 Cavite Extension Project. Ang 64.9 billion pesos na proyekto ay pinondohan sa ilalim ng Public-Private Partnership ng National Government, JICA at Light Rail Manila Corporation. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nais ng Pangulo na matapos na ang proyekto sa lalong madaling panahon para sa kaginhawaan ng mga mananakay. Ipinag-utos ng Pangulo kay Transportation Secretary Giovanni Lopez na resolbahin sa lalong madaling panahon ang issue ng right-of-way at station sa nasabing Cavite Extension ng LRT1 na sasakop din sa pinaplanong Las Piñas Station. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Budget and Management o DBM inilunsad ang midterm update ng Public Financial Management Roadmap. Para sa kabuuang detalye, nag-uulat si Lawrence Tanhoco. Inilunsad ng Department of Budget and Management ang midterm update ng Public Financial Management Roadmap 2024 hanggang 2028 upang mapabilis ang reformang piskal ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mapalakas ang transparency, accountability at epesyenteng paggamit ng pondo ng pamahalaan. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, Chairman ng Public Financial Management Committee, layunin ng binagong roadmap na paghusayin ang pagplano, pagpapalabas, pagsubaybay at paggamit ng budget upang mapabilis ang paghatid ng serbisyo publiko. Sinabi naman Executive Secretary Ralph Recto sa mensaheng inihatid ni Senior Deputy Executive Secretary Attorney Maria Luwalhati Dorotan Tuseco na mahalaga ang reforma upang matiyak ang mabilis at epektibong pagtugon ng pamahalaan lalo na sa panahon ng mga kalamidad. Binawasan na sa 18 mula sa dating 41 ang mga prioridad na reforma sa roadmap upang mapabilis ang implementasyon habang ipagpapatuloy ang natitirang mga hakbang batay sa kahandaan ng mga ahensya at pagkakaroon ng sapat na pondo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Magsasampa ng 44 na criminal tax cases ang Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa mga dating empleyado ng DPWH dahil sa mahigit 1.68 billion pesos na utang na buwis sa gobyerno. Una nang pinayagan ng Department of Justice o DOJ ang BIR na magsampa ng tax cases laban kina JP De Leon Mendoza, Henry Alcantara at Bryce Erickson Hernandez na iniuugnay sa maanumalyang flood control projects. Maaari nang ihain ang criminal information sa Court of Tax Appeals matapos makita ng DOJ ang probable cause para sampahan ng tax evasion ang tatlong individual. Si Alcantara ang may pinakamalaking kaso dahil sa mahigit 913 million pesos na tax liabilities at hindi rin nagsumite ng income tax return mula 2022 hanggang 2024. Hindi naman nagbayad ng mahigit 593 million pesos tax si Hernandez at hindi rin nagsumite ng income tax return mula 2020 hanggang 2024, habang si Mendoza ay kulang ang idineklarang kita kaya nagkaroon ng mahigit 179 million pesos na tax liabilities mula 2021 hanggang 2024. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagsampa ng panibagong reklamong cyber libel si dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Gayon din kina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Rodante Marcoleta. Kaugnay ito ng aligasyong nakatanggap umano siya ng mali-maletang pera na mahigpit na pinabulaanan ng dating senador. Paliwanag ni Trillanes, damay na sa reklamo si Marcoleta at Cayetano dahil illegal na ang pagpresenta nila noong June 4 sa mga dating bodyguard. Ito ay dahil wala na rin sila sa komiteng kanilang hinahawakan matapos magkaroon ng balasahan sa Senado. Muli, inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliitang pera sa akin para doon sa ICC. Hindi po totoo yun, kaya bawat salita, bawat okasyon na sasabihin nila yung kasinungalingan na yun, magpa-file po ako ng kaso sa kanila. Dahil nung ginawa nila yung rogue committee hearing na yun, wala silang parliamentary immunity, wala silang authority to do that. Yan ang pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Senate Impeachment Court formal nang tinapos ang pre-trial conference hinggil sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Mula Senado, nagbabalita si Nympha Asuncion. Formal nang tinapos ng Senate Impeachment Court ang 5 araw na pre-trial conference kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Matatandaang nagsimula ang pre-trial conference itong June 18 at nagtapos matapos ang 5 working sessions na nakatuon sa paghahanda para sa mismong paglilitis na itinakda sa July 6. Pangunahing pinagtuunan sa pre-trial conference ang paunang pagmamarka at pagsusuri ng mga documentary evidence na inihain ng prosecution at defense panel. Pinangunahan ni Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr. ang ginawang pre-trial conference at dinaluhan rin ng House Prosecution Panel sa pangunguna ni Batangas Representative Jervil Luistro. Ang defense team naman ni VP Sara ay pinangunahan ng kanyang lead counsel na si Attorney Sheila Sison. Ayon kay Bantog, ngayong tapos na ang pre-trial conference ay nakatakda ng maglabas ang impeachment court ng pre-trial order na maglalaman ng lahat ng natalakay at ginawa nila nitong nakalipas na 5 araw. Kabilang dito ang stipulation of facts, issues na kailangang resolbahin sa paglilitis, mark evidences, witness list, at ang trial schedule. Hindi naman nagbigay si Bantog ng eksaktong petsa kung kailan ilalabas ang pre-trial order pero tiniyak na ilalabas nila ito sa lalong madaling panahon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Nakahanda ang defense panel ni Vice President Sara Duterte na i-cross-examine ang testigong tinukoy ng House Prosecution Panel bilang si Mary Grace Piatos sa oras na magsimula na ang impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Powa, miyembro ng defense panel ni VP Sara, wala namang anumang kaso ang presenta ng mga testigo ng prosecution, lalo na kung ito ay kanila namang formal na idineklara. Pagdating naman sa usapin ng pagkakasama ni POA sa witness list ng prosecution, giit ni POA na hindi o handa naman siyang makapagtulungan basta't hindi maisasangkalan ang kanyang posisyon bilang miyembro ng defense panel ng ikalawang Pangulo. Sa amin naman po, yan naman prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses sila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them. Attorney Michael Powa, miyembro ng defense panel ni Vice President Sara Duterte. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Welcome sa Malacanang ang babala ng International Criminal Court o ICC laban sa pagkalat ng maling impormasyon kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinatutunayan lamang ng obserbasyon ng ICC na ang disinformation ay hindi lamang problema ng gobyerno ng Pilipinas. Dagdag ni Castro, karamihan pa sa misinformation hinggil sa ICC proceedings ay nagmula sa kampo ni Duterte. Naging makabuluhan po ang ipinahayag ng ICC dahil nakita po natin na hindi lamang po tayo ang nakakakita at nakakapansin ng pagkalat ng fake news. At karamihan dito po ay talaga nanggagaling sa kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na patungkol dito sa kaso sa ICC. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kaisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mga Pilipino sa pananalangin para sa kaligtasan at mabilis na pagbangon ng mga komunidad na apektado ng magkasunod na lindol na tumama sa Venezuela. Matatandaang magkasunod na 7.2 at 7.5 magnitude na lindol ang tumama sa Venezuela nitong Huwebes. Ayon kay Pangulong Marcos, kinalulungkot niya ang nangyari kasabay ng pagpapaabot ng simpatiya sa mga biktima. Nananatili namang nakabantay ang pamahalaan sa pinakahuling sitwasyon doon at sa lagay ng mga Pilipinong naninirahan sa Venezuela. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, walang nasaktan na Pilipino sa Venezuela matapos ang kambal na lindol doon nitong Huwebes. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Third Secretary John Mikhail Solitario ng Embahada ng Pilipinas sa Colombia, iniulat nito na hanggang ngayong Biyernes ng umaga, oras sa Pilipinas, ay wala silang natatanggap na ulat ng casualty, injury o nawawala mula sa mga Pilipinong nasa Venezuela. Anya, agad silang nakipag-ugnayan sa mga Filipino community, partikular sa konsentrasyon ng mga ito sa Caracas at Barinas, na mabilis namang nakatugon mula sa pangangalap ng impormasyon ng pasuguan ng Pilipinas sa Colombia. Mula po kahapon ng hapon nung tumama po ang gaya po ng nasabi niyo magkasunod na 7.2 at 7.5 magnitude na lindol sa Venezuela, malapit po sa northeastern border, malapit din po sa Caracas. Nakipag-ugnayan na po tayo agad sa ating Filipino community at hanggang sa araw pong ito wala pong naitalang casualty, injury o nawawalang Pilipino mula po sa ating Filipino community sa kabuuan po ng Venezuela.
Sa datos ng embahada, nasa 47 mga Pilipino na binubuo ng religious missionaries at mga Pilipinong nakapangasawa ng mga taga-Venezuela ang kasalukuyan naroon. Kalahati ng nasabing bilang ay naninirahan o namumuhay sa Caracas, ang kabisera ng Venezuela. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Wala ring napaulat na nasaktan sa mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa Japan matapos ang magnitude 7.2 na lindol doon nitong Huwebes. Sa panayam ng programang Global na Tayo kay Consul General Robert Quintin ng Embahada ng Pilipinas sa Tokyo, iniulat nito na nananatiling maayos ang kalagayan ng mga Pinoy, partikular sa mga apektadong prefectures ng Hokkaido, Iwate, Ayomori, Miyagi at Akita. So far, sa kabutihan palad, wala naman pong naiulat pa sa amin na mga kababayan natin na naapektuhan, no, sa paglindol. Ay patuloy po ko naming sinisikap na tiyakin kung kumusta po ang ating mga kababayan doon. So far mabuti naman po ang kalagayan nila rito. Sa bilang ng mga nagtamo ng sugat matapos ang lindol, wala rito ang napaulat na Pilipino. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng embahada sa mga Pilipino roon na patuloy na sumunod sa mga paalala ng pamahalaan ng Japan hinggil sa lindol at huwag mag-atubiling makapag-ugnayan sa kanilang tanggapan para sa anumang tulong. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakauwi na sa Pilipinas ang 24 na mga overseas Filipino workers o OFWs na nadetene sa Bureau of Immigration ng Russia dahil sa overstaying o pagiging undocumented at hindi pagdaan sa tamang proseso ng recruitment. Sa panayam ng programang Global na Tayo kay Department of Migrant Workers o DMW Undersecretary Bernard Olalia, ibinahagi nito na ang pagpapauwi sa mga OFW na na-detain sa Russia ay bunga ng pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Anya, ang mga OFW na ito ay nahikayat lamang ng isang illegal recruiter dahil sa laki ng sahod ngayon ng isang cleaner sa Russia mula sa epekto ng kaguluhan noon. Pagbabahagi pa ni Olalia, walang involved na recruitment agency sa pagpunta ng mga OFW dahil isang Pilipino na dati nang nakapagtrabaho at may contact sa isang cleaning company roon ang naghikayat sa mga biktima. Sa ngayon, nakauwi na ang 23 mga OFW sa kani-kanilang pamilya maliban sa isa na nakadetene dahil sa kahaharaping kaso nito na may kaugnayan sa illegal na recruitment. Unang-una po, tayo po ay nagpapasalamat sa mahal na presidente dahil siya po ang dahilan. Kaya nakauwi itong 24 nating mga seafarer, na hindi po seafarers, no? Cleaners sa OFW sa Russia. No? Sila po ay nirecruit doon bilang undocumented cleaners. Ibig sabihin, hindi dumaan sa proseso. At meron nga pong illegal recruiter tayong na-identify. At noong sila po ay pinauwi natin noong June 21, 2026, meron po tayong nakuha mga sworn statements ng mga complainants. No? Actually, 11 yung unang nagsabi na sila ay nirecruit ng kasamahan din nila. No? Kasamahan din po nila na nagpunta doon bilang cleaners. DMW Undersecretary Bernard Olalia. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo,
kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan! Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuhan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, mga miyembro ng LGBTQIA+ sa bayan ng Suwal sa Pangasinan naging benepisyaryo ng skills training at livelihood assistance ng lokal na pamahalaan. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Ricky Kasipit mula sa Radyo Pilipinas Dagupan. Sa lokal a gobyerno ya Suwal Pangasinan so ang iterya pan kanawnawa at saring miyembro ya LGBTQIA+ ya mangigapo na sarili dan panagbilay jad panamaglay ya skills training tan livelihood program bilang kabyangan a selebrasyon ya Pride Month. Jad silong ya programan Proud, Skilled and Unstoppable, empowering LGBTQIA+ Suwal sa LGU Suwal, Gender and Development o GAD Office na balay tan LGBTQIA+ Suwal sunang kasakay panmanggawa na haircutting tan hairdressing training para sa pinilin benepisyaryo. Sa igagalay a programa at pinapalaknab sudunong na saray mibibiyang tan ni paraan ira para saray pankanawnawa yaman trabaho. Kayari anya training saray benepisyaryo so akawat na saray starter kits yaman serbin starting tools pian makagapo na negosyo o dino makalmon na pambilay. Unungad kinen Suwal Mayor Dong Kalugay, iilaluan ya lokal a gobyerno ya mas dakal sunalukasan ya oportunidad para sa rin miyembro ya LGBTQIA+ community pian nawalaan ira ya pambilay makagaway tiwala at sarili datan ilaluan ran mangi paalagay ya maong ya arapan. Manlalapod RP Dagupan sa Pangasinan ay si Ricky Kasipit para the Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Ricky. Samantala, balita naman sa Kalinga, libo-libong magsasaka at mangingisda sa lungsod ng Tabuk tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program. Ang balitang iyan ihahatid sa atin ni Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk. Ribo-ribo ang manalon kin mangalap ti Tabuk City, itay na ipayan iti cash assistance, iti sidong ti Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program, uno PAFFP. Tunggal may sakat nag-awat iti 2,325 pesos a financial assistance, babaen iti na isiyangkat a distribution. Sigun kini Agriculture Center Chief Imelda Balawing TDA CAR, nasurok 11,000 a manalon iti palay, punas, ken mais, karaman mangalap, a rehistrado ti Registry System for Basic Sectors in Agriculture,
no RSBSA, iti target beneficiaries ti programa iti nasa a syudad. Panggap ti gobyerno ang may paayanda iti tulong pinansyal gapu iti nadagsen nga agricultural production cost. Inyunay-unay na ang may sadaytoy nga inisyatibo ti gobyerno tapno magkisayan basit iti paggastusan dagiti beneficiaryo iti agricultural inputs ken fuel. Kastapay a panggap ti programa ang masiguro iti tuloy-tuloy a produksyon ti fisheries ken sektor ti agrikultura. Kabayatan na nagyaman dagiti beneficiaryo iti naawat da nga ayuda asigun kenkuada ket makatulong iti paggastusan da iti panagtalon ken da dumapay a kasapulan da. Manipud DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Amelia. Mula Kalinga, pumunta naman tayo sa Southern Luzon. Fuel cards ipinamahagi sa mga magsasaka sa lalawigan ng Romblon. Ang kabuang ulat ihatid sa atin ni Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena. Ipinamahagi ng pamahalang pandalawigan sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist ang fuel cards na naglalaman ng tig 3,000 piso sa mga kwalipikadong magsaka sa lalawigan ng Romblon. Ayon sa pabalid ng provincial government, ang nasabing ayuda ay mula sa Fuel Assistance to Farmers Program ng Department of Agriculture Mimaropa. Nilalayo ng programa na makatulong sa pagbabagaan ng gastusin ng mga magsaka, partikular sa pagbili ng gasolina at iba pang pangangailangan para sa paggamit ng mga makinarya at kagamitang pangsaka. Ang ayuda ay ipinamahagi sa panahon ng paghahanda ng lupa para sa pagtatanim upang masuportahan ang patuloy na operasyon at produksyon ng mga magsaka sa lalawigan. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Tom. Mula Luzon, lumundag naman tayo sa Kabisayaan. COICA Health Project palalakasin ang serbisyong pangkalusugan para sa ina at sanggol sa Samar. Ang kabuang ulat ihatid ni Charmaine Perito Balvez ng Radyo Pilipinas Calbayog. Formal na nga ginpermahan ang Memorandum of Agreement para sa pagpatuman sa COICA Maternal, Newborn and Child Health Project sa Eastern Visayas sa ginbuhat nga seremonya sa Balay Samarnon sa Catbalogan City. Kaupod ang gobyerno probinsyal sa Samar, World Vision Philippines, ngan Korea, mga lokal nga gobyerno o iba pa nga kasugbong nga ahensya nagkaurusa para mas mapakusog pa ang serbisyo panlawas para sa mga burod, minasusan ug mga bata sa probinsya. Ilarom san proyekto ginalauman nga mapapauswag ang access sa dekalidad nga maternal ug child healthcare, mapaparigon ang koordinasyon sa mga health workers ug maiduduso ang mga programa nga makakabulig sa pagsigurado sa kalibsog sa mga eroy ug minasusan. Matatawag liwat ang programa nga importante nga pitad sa pagpahilawig sa community-based health services ug pagpakusog sa maternal ug child healthcare sa Samar, pinaagi sa pagkaurusa sa iba-iba nga mga sektor. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Charmaine. Mula Samar, tumuwid naman tayo sa Leyte. Bayan ng Limasawa sa Southern Leyte, ipinagmamalaki ang 100% passing rate ng mga barangay sa 2026 functionality rate. Si Jevic Epis ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye. Gipasidunggan ang 6 ka barangay sa lungsod sa Limasawa, lalawigan sa Southern Leyte, human kining malampusong nakapasar sa 2026 Barangay Peace and Order Council kon BPOC o Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC functionality audit. Lakip sa mga barangay nga nakakuha sa naasoy nga pasidungog ang Barangay Triana, Magallanes, Kabulihan, San Agustin, San Bernardo ug Barangay Lugsungan. Matud pa sa DILG Field Office sa Limasawa nga naasoy nga pag-ila usa ka tin-aw nga pagpamatuod sa walihunong nga paningkamot sa matag barangay sa pagmintinar sa kalinaw, kapsay ug kaluwasan
sa ilang nga nasakupan ubos sa pagpangulo sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay official. Nahimo kini nga pasidungog tungod sa lig-on nga pakigtambayayong sa Municipal Peace and Order Council kun MPOC sa pagpangulo ni Municipal Mayor Melchor Petracorta. Matod pa nga ang kalampusan nagpakita sa dedikasyon sa mga barangay sa pagpatuman sa mga programa alang sa pagpugong sa krimen, pagsulbad sa mga panaglali sa komunidad ug paghimo og luwas nga palibot di na mga residente mahimong mulambo og magpuyo nga malinawon. Gipasalamatan ang LGU sa Limasawa sa pagpanguna ni Mayor Melchor Petracorta ang tanan nga mga barangay official ug mga miyembro sa BPOC ug BADAC sa ilang walay kakapoy nga pagserbisyo ug pagpaningkamot sa paghatag og ehemplo sa maayong lokal nga pangagamahanan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Jevic. Mula Kabisayaan, lumipat naman tayo sa Mindanao. Mahigit 4,600 pamilya sa bayan ng Cantilan sa Surigao del Sur nakatanggap ng bigas na ayuda matapos tamaan ng Tropical Storm Basyang. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas tandag sa detalye. Nakadawat og rice assistance ang ginatibuk ang 4,654 kapamilya sa lungsod sa Cantilan nga naapektuhan sa Tropical Storm Basyang. Pinaagi sa paningkamot sa Provincial Government of Surigao del Sur ug sa lokal nga pagamahanan sa Cantilan, sumala pa sa Kapitolyo gihimo ang pagpanghatag sa ayuda sa koordinasyon sa national government aron masiguro nga dali nga makaabot ang tabang ngadto sa mga pamilya na ginahanglan samtang nagbangon pa gikan sa makadaot nga nahatag sa bagyo. Ipangunahan sa Provincial Social Welfare and Development Office ug Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang paghatod sa mong ayuda isip kabahin sa padayong disaster response efforts sa probinsya. Gipasalamatan usab sa provincial government si Provincial Administrator John Vincent Pimentel sa iyang pagdumala sa programa ingon man si Philip A. Pichay tungod sa iyang kooperasyon ug aktibong pagtubag sa mga panginahanglan sa mga residente. Gipasiugda sa mga opisyal ang kamahinungdanon sa panagiusa ug pagtinabangay aron masiguro nga walay Surigaonon nga mabiyaan panahon sa kalamidad ug sa proseso sa pagbangon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas nandag kini sa Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Angel. Mula Surigao, puntahan naman natin ang Cagayan de Oro. Konsehal, mga magulang at mga pamilya ng mga mag-aaral nais siyasatin ang security measures ng mga paaralan sa lungsod ng Cagayan de Oro. Si Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye. Samtang ang police visibility sa mga eskwelahan makatabang sa pagpugong sa krimen, ang mga ginikanan nagpabilin nga unang linya sa depensa sa pagbantay sa mga bata nga luwas ug ang pagtanom sa positibo nga mga gabayan sa ilang pagdako. Usa ka konsehal sa syudad miingon human sa insidente nga nahitabo sa Tacloban City. Si Konsehal Marlo Tabak miingon nga ang trahedya mo ay nakaagat sa mga lokal nga opisyal o mga pamilya sa pagbalik sa campus safety measures dinhi sa lungsod sa Cagayan de Oro. Matud pa ni Tabak, sukad sa pagsugod sa klase, adunay mga pulis nga gipakatap sa mga eskwelahan o ang mga barangay tanod nagtabang usab sa pagsiguro sa kahusay o kalinaw sa palibot sa mga kampus. Siya midugang nga adunay mga plano sa pagrekomendar sa dugang nga mga lakang sa seguridad sa umaabot nga meeting sa Peace and Order Council. Hinuon gitataw ni Tabak nga ang pagpanalipod sa mga bata wala magdepende sa pagpatuman sa balaod lamang. Ang mga ginikanan adunay mahinungdanon nga papel sa pagpanalipod sa kaayuhan ug katungod sa ilang mga anak. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Ryan. Mula Cagayan de Oro, tumungo naman tayo sa Sulu. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan nagkaisa sa isang serbisyo caravan sa bayan ng Maimbong sa Sulu. Si Eloisa Mohamad ng Radyo Pilipinas Holo sa detalye.
Mumpaatin tu adlaw ugnayan sa barangay ang maybong service caravan, piyaangsin pamarinta na sabot kauman na pagkuhanan ni Mayor Sheila Tan Hayudini. Katiwukan unumakatustura ayat pasyente, in kaya pasampayan iba nagkatayma jinis sangsa, guwaring nga maupis pa rin tabi sa Rural Health Unit hamimbong. Liring nga pagsangsa ginhawa, timaod day sa papakaradyaan in PhilHealth MSSD, Department of Agriculture Sulu BFP Maimbung, Philippine Statistics Authority Sulu, Department of Trade and Industry Sulu, 41st Infantry Battalion, Department of Labor and Employment, Provincial Livelihood Training Productivity Center, Ivan Soleco. Sangat in pagsarang sukul, sin LGU Maimbung, mga partner agency, volunteer, healthcare worker, municipal employee, iban barangay official amin nagsangsa, nagmatuyo, iban naglugto, habat dumagbo sinasabot pakaradyaan. Tingha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula Balitang Probinsya, tumungo naman tayo sa maiinit na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lang ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Malakas ang hatak ng electric vehicles o XEVs sa merkado ngayong taon matapos kunin ng XEVs ang halos 15% ng kabuang benta ng industriya mula Enero hanggang Mayo habang patuloy na humihina ang demand para sa tradisyonal na gas-powered vehicles dahil sa mataas na presyo ng langis. Sa pinagsamang ulat ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI at ng Truck Manufacturers Association o TMA, bumagsak ng 12% ang kabuang benta ng sasakyan sa unang 5 buwan ng taon mula 190,422 units noong nakarang taon tungo sa 167,234 units ngayong 2026. Nananatiling pinakamalaking segment ang commercial vehicles, ngunit bumaba pa rin ang benta ng 11% sa 134,882 units. Mas malaki ang ibinagsak ng passenger vehicles na 16% na umabot lamang sa 32,442 units. Sa kabilang banda, sumirit ang benta ng XEVs na higit doble ang itinaas sa 24,356 units mula 10,431 units noong isang taon. Dahil dito, tumaas ang market share ng XEVs sa 14.6% mula 5.5% lamang noong 2025. Pinakamalakas ang hybrid EVs na umabot sa 15,299 units, halos 80% na pagtaas. Sumunod ang battery EVs na lumago ng 193% sa 5,294 units. Pinakamalaki ang pagtalon ng plug-in hybrids na mula 118 units noong nakarang taon ay pumalo sa 3,853 units ngayong 2026. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inilatag ng Department of Energy o DOE ang inaasahang galaw ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo na posibleng magresulta sa rollback na 80 sentimo hanggang sa dagdag presyong piso at 50 sentimo depende sa fuel type. Ayon kay DOE Undersecretary Rino Abad, batay sa unang 4 na araw na trading sa world market, posibleng magkaroon ng rollback ng 81 centavos o dagdag ng hanggang 1 peso and 20 centavos ang presyo ng diesel kada litro. 50 sentimo naman ang posibleng itapya sa presyo ng gasolina o posibleng magtaas ng hanggang piso at 50 sentimo kada litro at posibleng mabawasan ang presyo ng kerosene ng 50 sentimo o posibleng madagdagan ng hanggang piso at 40 sentimo kada litro. Paliwanag ni Abad, mas malawak ang range dahil may iba't ibang ordering schedule, premium at insurance rates ang mga kumpanya ng lagis. Pinapayagan din umano ng sistema ang kompetisyon sa presyo sa ground level. Nananatiling kontrolado ng pamahalaan ng presyo ng langis matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 110 na nagdedeklara ng State of National Energy Emergency dahil sa tensyon sa Middle East. Tiniyak ng DOE na patuloy nilang minomonitor ang galaw ng pandaigdigang merkado at ang epekto nito sa lokal na presyo. Maaari rin silang maglabas ng show cause order kung may makitang paglalabag. Ayon kay Abad, nagpapakita ang mga oil market report na patuloy na lumuluwag ang presyo sa world market. Posibleng maging stable ang presyo sa loob ng 6 hanggang 12 buwan kapag bumalik sa dating antas ang global supply na nasa 21 milyong bariles kada araw bago ang krisis sa Middle East. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-26 ng Hunyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 39 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 35 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 na piso at 3 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan ng Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 83 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 81 piso at 2 sentimo. Nasa 69 na piso at 82 sentimo ang euro, 43 piso at 26 na sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian riyal ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 35 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo? Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita.
Nagwakas na ang pinakahihintay na tambalan ni na Alex Ayala at Venus Williams matapos silang talunin ng second seeds na sina Teresa Mihalikova at Olivia Nichols 6-3 at 6-2 sa quarterfinals ng Bad Homburg Open sa center court nitong Huwebes. Maagang nakapagsabayan sina Ayala at Williams, nakakuha pa ng abante sa 2-1 at 3-2, ngunit bumawi ang kalaban sa pamamagitan ng matatag na net play upang kunin ang unang set sa 6-3. Mas dikit ang simula ng second set at nakapuntos sina Ayala at Williams para gawing 2-1 matapos maunahan ng 2-0. Pero muling umarangkada sina Mihalikova at Nichols sa pamamagitan ng pulidong volleying at placement para umabante ng 3-1, umakyat sa 5-1 at tuluyang isara ang laban 6-3 at 6-2. Sa kabila ng pagkatalo, naging makabuluhan ang kampanya ng tambalan matapos nilang talunin sina Alexandra Osborne at Catherine Harrison 6-3 at 6-4 sa unang round, ang unang pagkakataon na nagsama sila bilang doubles partners. Nagbigay din ng matinding suporta ang crowd sa popular na duo. Samantala, si Venus Williams ay muling makikipag-team up sa kapatid niyang si Serena sa Wimbledon, kung saan 6 na beses na sila nagkampiyon sa doubles at may 14 na Grand Slam doubles titles bilang magkapareha. Para kay Ayala, mahalaga ang karanasan sa damuhan sa Bad Homburg bilang paghahanda sa Wimbledon, kung saan papasok siya bilang 29th seed sa singles. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi na matutuloy sa ngayon ang inaabangang rematch ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. matapos maipit ang undefeated American sa kinakaharap nitong legal na problema. Kinumpirma mismo ni Pacquiao ang indefinite postponement ng laban ayon sa veteranong boxing reporter na si Lance Pugmire ng boxing scene. Ang sagupaan sana ay nakatakda sa Setyembre 25 at ipalalabas sa Netflix. Nanggaling ang aberya sa breach of contract case na isinampa laban kay Mayweather ng events company na CSI Sports Events, ang grupong humahawak sa exhibition fight niya kontra kay Mike Tyson. Inakusahan ng CSI si Mayweather ng paglabag sa kontrata matapos umano itong pumayag sa isa pang exhibition bout kontra Mike Zambidis sa Greece. Ang CSI ang nakaatang sa produksyon ng Tyson Exhibition at ng Pro Fight sana kontra Pacquiao ngayong taon. Ayon naman sa Boxing Insider na si Dan Rafael, kung magkakaayos si Mayweather at CSI, posibleng matuloy ang Tyson fight sa Setyembre 12 na tuluyang mag-aalis sa Pacquiao rematch sa lineup. Ito na ang pinakabagong balakid ng roller coaster negotiations para sa ikalawang paghaharap ng dalawang boxing icons mula nang unang i-anunsyo ang rematch noong Pebrero. Una nang sinabi na magiging professional bout ang laban, bagay na kalaunan ay kinontra ni Mayweather. Gate naman ni Pacquiao, malinaw na pumirma si Mayweather para sa isang professional fight na maglalagay sa alanganin ng kanyang perpektong 15-0 record. Sa huli, nilagdaan pa rin ni Mayweather ang kontrata na unay nakatakdang ganapin sa The Sphere bago inilipat sa T-Mobile Arena. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, matapos ang mahabang pananatili sa Japan, tumulak si Jaja Santiago o Sachi Minowa sa panibagong yugto ng kanyang karera matapos pumirma sa League One Volleyball o LOVB sa Estados Unidos. Formal siyang inanunsyo ng liga nitong Hunyo 25 kung saan isinama ang 6'5" middle blocker sa hanay ng elite players sa US-based tournament.
Inihayag na ni Santiago ang development ilang araw bago ang opisyal na anunsyo. Itinalaga na rin siya sa isang koponan matapos direktang pumirma sa liga. Bago ang paglilipat sa Estados Unidos, nagsimula si Santiago sa Photon Tornadoes sa PSL mula 2015 hanggang 2018, bago naglaro sa Japan para sa Ageo Medics, Osaka Marvelous at Denso A. Ribis. Nakakuha siya ng SV League title kasama ang Marvelous noong 2024 at 2025 season. Si Santiago, na naturalized Japanese citizen na, ay kasal kay Coach Taka Minowa mula 2022. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Samantala, bago po tayo magtapos sa ating palatuntunan ngayong araw, bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Sa mga nakasama nating reporter na nag-ulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side, kina Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Jonella, Susoy Aison, Hero Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel, at sa ating station manager na si Ginoong Ray Sampang. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Ako po muli si Leo Magpayo. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayo ng may kapal. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.